rabies dahil po ngayon pong September 28 ay World Rabies Day. Alam niyo po ay nakakalungkot, ito pong rabies ay na-discuss na po natin noong mga Abril, kasi lumabas po sa news ang tungkol po sa isa pong 13 years old na dalagita na siya po ay nadala sa ospital dahil po siya po ay biglang nanghina. Ayun, so at nakakalungkot, nanghina siya. Yun ang kanyang simptomas, bumula ang kanyang bibig at pagkatapos po ng 12 hours siya po ay pumanaw, no? So nakakalungkot dahil ang nakasulat sa kanyang death certificate, siya po daw ay namatay ng rabies encephalitis. Ibig sabihin umakyat na po si rhabdovirus doon sa kanyang utak, no? So ito po ay nakakalungkot na pangyayari lalo na kapag ang anak po natin ang tamaan nito. So, nangyari po dito ay nakagat po siya ng kanya pong tuta, no, sa kanyang paa at nagkaroon siya ng sugat. Ang tinanong nga daw ng mga magulang ko na paano yon, ang sinabi ay sumabit lang siya sa alambre, no? Kasi madami sa ating mga kabataan natatakot magsabi ng totoo na sila ay nakagat ng aso. Ngayon, ang makikita po nating aral dito, hindi ho agad namatay yung bata at 2 months, 2 buwan bago ho nagpakita ang mga simptomas niya, no? At ngayon na nga, 2 months after, bumula na lang bibig niya ng hina at after 12 hours ay namatay na ang dalagita. Nakakalungkot na yung aso po ay nakakagat pa daw ng 7 pang biktima, pero subalit yung mga nakagat ay nagpunta kaagad sa ospital at nagpaturok nga ng anti-rabies, yon, kaya hindi sila pumanaw, no? So yun po. So ang aalamin po natin ano ba dapat yung step by step na gawin sakaling tayo po ay makagat at ito po ay aral sa ating lahat, no? Yung pagkamatay nitong 13 years old na bata, na tayo po dapat sabihan natin ating mga anak, lalo na kung may mga alaga silang pusa o aso, wag matatakot magsabi ng totoo kung sakaling sila ay nakagat o nadilaan ng kanilang sugat, bibig o mata, no? Dahil po ay delikado po ang sakit na rabies na sinasabing niyang fatal. Sumali po kayo sa aming huntahan. Ngayon po ay makakasama natin si Dr. Ferdinand de Guzman ng Family Medicine Specialist from the College of Medicine Graduate School ng Our Lady of Fatima University. Hi, Doc! Morning po and good morning po sa listeners and viewers po ninyo. Oo, Doc, napag-usapan na natin to. Naalala niyo po nung Abril, no? Exactly. Yes po. Nung lumabas sa balita na may namatay nga po na 13 years old na bata at ito ay nakakalungkot kasi hindi nila akalain na dun may kinalaman yun dun sa kagat kasi 2 months ago pa na nangyari, no? So, ano pong masasabi natin to? Itong matagal po talaga o iba-iba ang incubation, no? Bago mag-manifest ang symptoms. Tama po? Usually po, ang average incubation period po, okay, kasi 26 years po ako dati connected sa San Lazaro. So nakita po namin ang mga tinatawag nating incubation period. So ito po yung time ng exposure, like nakagat or nadilaan ba or nalagyan ng laway up to the time na lalabas po ang symptoms. Okay, so yan po ang incubation period. So on the average po, yung mga cases na nakita ko po noon when I was still connected with San Lazaro Hospital before, 20 days po yan up to 90 days. So up to a period of 3 months. And meron pa rin po kaming nakitang cases nag-manifest po na after 1 year. Okay? Although kukonti na lang po ito, no? In fact, yung isang reference book nga namin po sa infectious diseases, yung Mandel, nagsasabi po na 20 plus years daw ang longest incubation period. Of course, hindi na natin ito ma-verify, no? Pero nowadays po, yung sa bata po, yung case na na-mention po ninyo, 2 months, this is just within the usual incubation period po na nakikita natin sa mga kaso ng rabies nowadays po. So yun po ay warning, Doc, na wag niyo isipin, ay, nakagat ako today, 1 linggo buhay pa ako, 2 linggo buhay pa ako. Pwede pala hanggang 1 taon.
Or ano, Yes. no? Based on your experience, Doc, dyan sa San Lazaro, Okay. meron. Actually, ma'am, sinasabihan po namin yung mga nanay, pag dumugo po ang sugat, that is major exposure. Okay. Pag hindi po dumugo, that is still exposure, minor lang po, kailangan pa rin pong magpagamot, magpabakuna. Lalo na po kung ang sugat ay nasa kamay, paa, head and neck po. And you would not believe it siguro po, ma'am, no? Pero ang dami naming nakikita every month, if I am allowed to mention it, sa genitals po ng mga bata, no? Kaya mag-ingat po talaga tayo. These are high-risk parts of the body kasi marami pong ugat. Sa profiling po ito ng mga rabies cases, kasi nga po sabi ko kanina, 26 years ako sa government service handling bites and cases of rabies. Kaya Doc, pag nakagat ako, sakaling tatawagan kita kaagad. Ha, Fred? Bigay mo sa akin. Yes, ma'am. Kasi Doc, natutulog ako katabi ng aso ko eh. So, ang laki-laki ng aso ko, iniisip ko baka mawala sa sarili niya, makagat ako sa abang tutulog ako, Doc. Ginagawa ko siyang tanda eh. So anyway, so yun po, no? So, tama po kayo, madaming ugat yung mga areas na binanggit ninyo, kaya dahil madaming ugat, mabilis ang pag-akyat. Hindi po ba, Doc, nung virus mula po dun sa area na papunta sa utak, and that's what we don't like. Okay, so kamay, paa, genitals, head, neck, genitals. Lalo na po, ma'am, ang head and neck kasi malapit po sa utak. Okay. So, mabilis po yan pag may rhabdovirus po yung laway na nakapasok sa katawan natin. Head and neck areas po ang areas with the highest risk. Okay. So, let's be clear. Paano natatransmit yung virus? So, sabi mo, kagat. Okay? Pag Yes po. kinagat, mas malupit kapag dumugo. Pero Yes yung iba, baka kasi sabihin, hindi naman dumugo, natanggalan lang ng balat. Pero makikita mo, abrasion yung tawag natin doon. No? Yung parang Yes, open wound pa rin at may sugat. At makikita mong may konting dugo. Yan ay ano pa rin, di ba? Ano pa rin yan? As long as meron pong tinatawag natin, ma'am, na spontaneous bleeding, so dumugo po siya, that is category 3 kasi may natamaang ugat po. No? So, pero any break in the skin po, ma'am, no, pwede pong pumasok ang laway dyan na may virus. If I would make another example, halos pareho po ito ng leptospirosis. Pag may break in the skin, pwedeng pumasok po ang virus. In this case po, sa rabies, mas marami po yung mga nakakagat. Pero pwede rin po, ma'am, yung non-bite exposure. Ito po, kahit hindi makagat, nandun po ang risk. Ang example po nito, ma'am, siguro yung mga kasing edad ko, yung mga retired na or senior, yung kaso po ni Fernando po, senior, ma'am. No? So in history, Philippine history, siya po ang ating most famous rabies patient. Hindi po siya nakagat. Pinadilaan po kasi niya ang sugat niya, ma'am. Kasi ang paniniwala noon, the belief was, pag pinadilaan daw po sa aso, ang sugat, mabilis daw po ang paggaling nito. So we all know wala pong basis ito. So nagka-rabies po siya. No? So tama po kayo, ma'am, although most cases are brought about by bites, pwede rin po non-bite exposure. Basta malagyan po ng laway. Okay, pero yan po ay sinasabi nyo, open wound. Okay, but yes, ma'am. Paano ko ang nalagyan ng laway ay mata o bibig? Okay, Alam mo yung nakikipag lips to lips yung mga tao sa aso, akala nila cute. Anong masasabi mo? O nadilaan yung mata, mukha. Iba, di ba, nagpapadila sa mukha, dila sa mata. Ano pong masasabi natin dito? You are very correct, ma'am. Buti na brought up nyo po yan, ma'am, no? Kasi nga po, sabi nyo kanina nga, ma'am, you have, may anak po kayo. So karamihan po ng mga bata, ang tingin nila po sa aso is teddy bear. Correct. No? That is a risk po that every parent should be prepared of. That's why in-encourage po natin ang canine immunization. Babakunahan po ang mga aso. Kasi lalo na po pag may alaga kayo, then may mga bata sa bahay. So ang tingin nila sa aso is teddy bear. Hahalikan po nila yan. So it's not
you're not there every minute, every hour na mabantayan at sasabihin nyo, wag halikan ang aso. Pinahalikan po yan kasi cuddly nga po, no? Kung minsan nanggigigil yung ating yung mga bata. So, hahalikan po nila yan. So, yung laway po ng aso, pwede pumunta sa bibig nila and pwedeng pumasok sa mata po, no? Matatalsikan ng laway ang mata. So ito po yung mga mucous membranes natin sa mata, okay, sa bibig po, no? Oral mucosa, and pag dito po, mas mabilis po kasi ang absorption sa mucous membrane. Lalo na po ito is face, no? Sa head, near the head. So mabilis po ang rate of travel ng virus papunta sa utak. Okay. So, it's possible na kahit hindi sugat ang nadilaan at yun na nga po, the virus could be transmitted through the saliva o laway. Okay, Doc. Pero, so, pwedeng, ano lang natin, so, ini-encourage natin yung mga mahilig sa aso ay, o mga hayop, kahit pusa, di ba, Doc, ay mabigyan ng ng bakuna. Would you be aware kung paano po yung tamang bakuna sa ating mga alagang hayop? Okay. Usually po, ma'am, ito yung mga advice